So let's pray tayong lahat. Okay, bilang respeto sa word ni Lord. Come on, let's pray and taas mo yung kamay mo. Let's pray, hallelujah, Jesus. Salamat po, Panginoon, ngayong umagang ito. Lord, another Sunday, another celebration, Lord God, that we're gonna receive your word. Lord, we pray, change us. Pray, Lord God, transform us, Panginoon, Lord God. At ang salitang ito na maisishare ngayong umaga ay katulad ng isang matalim, Lord God, na sword, Lord, na tutusok sa puso namin para kami po ay mabago ng salita mo. Panginoon, salamat po. Anoint each and every one, Lord God, right now we kill familiarity in Jesus' name. Lord, niruruyakan namin ang gawa ng demonyo ngayong umagang ito sa pangalan ni Jesus. At Lord, hinayaan lang namin, Panginoon, Lord God, nabalutan kami sa lugar na to, 4 na sulok ng lugar na ito, Lord God, ng iyong Espiritu lamang, Panginoon. Espiritu, Lord God, ng kasipagan na makinig ng salita mo, kasabikan na makinig ng salita mo, Panginoon. We love you, Jesus. This we pray in Jesus' name. Everybody say, Amen. 5 tao sabihin mo, excited ka na ba? Come on, 5 person. Maganda pag new friend. Ayan. Alright. Grabe. Taas ang kamay lahat ng mga new friends. Taas lang po. Pakitaas ang new friends. New friends. New friends po. Sige po. Taas ang kamay, new friends. Ayan. Tapikin mo yung katabi mo. Sabihin mo, lilibre mo ka mamaya ng lunch. New friends. Kaya new friends lang yung sinabi ko. Okay, so sakto talaga yung mga nandito sa harapan. No? Alright, palakpakan natin si Lord. Are we excited? Okay, so right now po, we are now with our last topic ng ating parable series. Amen. Sino dito na-bless sa ating mga parables? Okay, sino dito na-bless pero, hindi lang na-bless pero nabago at kinausap talaga ng Diyos. Okay, through parables. Amen? So, thank you sa Lord, no, dahil sa kanyang wisdom because, of course, through parables, mas naiintindihan natin, amen, kung ano yung nangyayari at dapat mangyari sa kingdom ni Lord. Amen? And at the same time, kung sino tayo dapat, amen, bilang mga anak ng Diyos at bilang servant niya sa kanyang kingdom. Amen? So, konti lang ito, mabilis lang, recap lang tayo. First week, we talk about the parable of the lost sheep. Pakilabas na lang dyan para ma-remind sila. Okay, na ako rin naman yung nag-preach. Okay. Diba? So nakita natin, naintindihan natin sobrang halaga ng isang kaluluwa na nawawala. Tignan mo nga yung katabi mo. Sabihin mo, thank you Lord, nahanap ka. Amen. He cares about the lost sheep. Amen. Okay. Hindi yan okay. So pangalawa, parable of the 10 virgins. Amen. Na tinapik po ng ating poging pastor na asawa ko, okay, na mahal nating lahat, na mahal ko din. Dito siya kasi and it made us realize, seeking never stops. And when the day na dumating si Lord, kailangan ready ka. Sabi mo sa katabi mo, dapat ready ka. Dapat may extra oil ka. Okay, the third parable is the parable of the guests. Amen? Na-share naman ng napaka-powerful, napaka-anointed, lahat na. Diba? Coach Eva, diba? Na talagang and napakaganda. Nakalimutan ko sabihin. Okay, nasumunod sa akin. Char. And then remind us, ang daming segue, no? That service is more important than status. And we should choose purpose. Tama ba? Serve lang ng serve. Amen? Fourth parable is about the parable of the rich man and Lazarus. Amen? Na shinare din naman ni Coach Brian na powerful din naman na coach ng Muntinlupa. Na preach naman niya, no? Wherein we realize na ang choices na ginagawa natin dito sa lupa ay makakaapekto sa ating eternity. Amen? Kaya habang nandito tayo ay mamuhay ng pang-langit. Amen? Tingnan mo yung katabi mo. Namumuhay yan ng panglangit. Yes. Panglima is the parable of the rich fool. Kaya it reminds us na hindi mo kailangan ng malalaking bagay para makita na masagana ka sa buhay mo. Hindi material things, ha? Okay, ang dapat na nandito sa kamay mo, kundi kamay ng Diyos. Pang-anim is the parable of the wheat and weeds. Sino dito na bago ng parable na to?
This parable illustrates that while God raises good disciples, the enemy works to raise wickedness too. Amen? But in time, isusort out ni Lord ang good and ang alin, ang bad seeds. Asan ka kaya? So ang goal mo maging good seeds. Amen? Pangpito is the parable of the lost son. That no matter how far you've gone, handa pa rin ang kamay ng Diyos na yakapin ka at tanggapin ka. Amen? Grabe ang pagmamahal ng Panginoon. And the last week na topic natin is the parable of the dragnet. Sino dito na-bless sa dragnet? Naintindihan yung about dragnet. Which we're reminded that as we're serving the Lord here on earth, let us secure our salvation. Amen? By securing a what? A strong and personal relationship with God. Alam mo, importante talaga yung relasyon sa Diyos eh. Amen? Di ba, na mag-grow ka sa relationship mo kay Lord, maging committed ka, maging faithful servant ka ng Panginoon. Maging good fish ka at hindi maging bad fish. Tingnan mo yung katabi mo. Good fish yan. Tingnan nga. Tilapia. Okay, yellowfin. Para medyo ano naman. Okay. Ano pa mga masasarap? Tuna. Sino Sarap, no? Parang nagugutom na ako. Alright, and today, sabi mo nga today? Yung malakas po, today? Galit po ba kayo? Hindi naman. Okay, we will be talking about this parable, one of the shortest parable in the parable of Jesus. Maikli lang siya and yet one of the most parables of Jesus. May idea kayo? Huwag niyo na sabihin. Okay, so pag-usapan natin ngayong umaga, pakilabas po, the parable of the mustard seed. Sino dito nakakaintindi sino dito na devotion na yan? Sige, gusto nyo bang lumalim pa ang devotion nyo tungkol dito? Okay, sa Matthew 13, isa ang parable of the mustard seed na ginamit ni Jesus to give a comparison illustration about the kingdom of heaven. Okay, so meaning nagbibigay siya ng katotohanan patungkol sa kaharian ng Diyos. Amen. So ngayon tingnan muna natin, ano ba yung mustard seed? So ang mustard seed po ay plant po siya actually in an oriental countries. Alright? So, ano pa, average size niya ng seed ay, ayan, 1 to 2 millimeters, about 0. Ano lang yan, inch. Wala akong sample, pero nakita niyo naman yung picture. Sobrang liit lang talaga niya. Nakakita na kayo nun? Talaga? Okay. Sana all. Okay. Di ba? So, pero ito ang malupit nung sinerch ko po yung mustard seed. Tignan natin. Ano ang average size of plant ng mustard seed na to? Sige, pakilabas. It's a 1 to 2 meters, about 3 to 6 feet high, or pwede pa siyang lumaki na hanggang 10 to 15 feet. Nakikita niyo yung mga tao na nagpa-picture? Ganyan siya kalaki, or pwede pa siyang lumaki. Hello? Okay? Di ba? And, you know, may mga maliliit na seeds kasi, pero hindi tumutubo ng ganito kalaki. Tama ba? Kaya katulad ng isang mustard seed. And it is only the smallest seed na kapag tinignan mo, it will grow into a remarkable size. Di ba? Imaginein mo, ganyan kakatangkad, tapos matangkad pa pala talaga yung puno. Tama? Hello? And diba, smallest seed siya, pero remarkable size ang meron siya. Okay, na kaya niyang bumasag ng isang sahig, o baka hindi nga isang sahig lang nang dahil sa kanyang paglaki. Amen? Huwag mong tignan yung katabi mo. Puno ang pinag-uusapan natin. Okay? Diba? So the parable of the mustard seed is contained in all 3 synoptic gospels. Makita natin yan sa Matthew, sa Mark, and sa Luke. So let's read lang, di ba, yung focus tayo sa Matthew kasi pare-parehas lang din naman yan. Matthew 13, 31 to 32, sabi he told them another parable. So nagkwento ngayon si Jesus sa mga disciples niya. So ganito daw, ang kingdom of heaven is like a mustard seed, which a man took and planted in his field. 32, though it is the smallest of all the seeds, yet when it grows, it is the largest. Sabi mo largest.
okay, of garden plants and becomes a tree, so that the birds come and perch in its branches. So, meron pang isang story sa Bible na nagpapakita at kinumpare ni Lord, okay, ang mustard seed. Saan? Sa faith. Check natin, no? Sige, Matthew chapter 17, verse 20, because you have so little faith. Alam ko, alam na alam nyo to. Tama ba? Okay? Truly, I tell you, if you have faith as small as a mustard seed, you can say to this mountain, move from here to there. Hello, may kausap ako dyan. And it will move. Nothing will be impossible for you. Amen? So ngayon, ano yung mga bagay na matututunan natin sa parable na ito? Sino dito gustong matuto? Mabago. Okay? So, dalawang bagay lang tayo, okay, na makikita natin what we learn or ano yung matututunan natin, okay, sa parable na ito. Unang-una, nakita naman natin that mustard seed is like the kingdom of God. Okay? It's obvious. Sinabi na yan ni Lord. Okay, Matthew 13:31. The kingdom of heaven is like a mustard seed which a man took and planted in his field. Alright? So sa kwento ni Jesus, may isang lalaki na nagtanim, isang farmer na nagtanim ng isang mustard seed sa kanyang bukid. So, pinakamaliit na seed ito, at ito ay tinanim niya. Bakit? Kasi alam ng farmer na ito na kapag ito'y itinanim niya, okay, ito ay nagiging malaki, pinakamalaki sa lahat ng tanim at nagiging puno. Okay? Sino dito mga plantito-plantita? Yan. Yung asawa ko po. Yan, si Rev dyan. Okay, plantito yan. Pumunta kayo sa bayan, daming halaman. Okay? So, alam ng farmer ang kayang gawin ng maliit na seed na ito sa kanyang bukid. Okay? So, alam niyo po ba kung anong kayang gawin ng mustard seed? Singit ko lang, konti lang to. Yung yellow and brown mustard seed, yan yung ginagawang mustard. Ano tawag doon? Dressing. Oh, alam niyo yan. Sino mga nagsasalad dyan? Can I have some Caesar salad, mustard salad? Sorry, hindi, joke lang. Okay, arte. Okay, pang-didip siya sa salad natin, di ba? So, ang laking tulong yan. Di ba? Sarap no, lalong sumasarap yung pagkain mo eh. Okay, and the black mustard seed naman used as a spice in Indian or Pakistani cuisine. Ibig sabihin, ginagamit siya pang spice. Mekus-mekus, mga gano'n. Mekus lang yan. Okay, hindi niyo alam yun? Sige, ano na. Basta yun na yun. Mga Indiano, basta yun na yun. Okay, but mustard seed is rich in high minerals. Wow. Fiber and omega-3s. Hindi ko na kailangan i-explain yan. Okay, search nyo na lang. Okay, and a lot of benefits, okay, or health benefits according dun sa na-research ko. Amen? So, ganun pala siya kaganda, ganun pala siya ka-healthy sa atin, sa katawan natin, no? Okay, but biblically speaking, okay, punta tayo, balik tayo sa word ni Lord. Alam niyo po ba na sobrang hilig ni Lord na magtanim ng magtanim? Gusto niyang di ba, ang hilig ng Lord, na magtanim ng kanyang mga buto. Okay, God loves to sow His seeds. Kasi alam niya na may kayang gawin ang butong tinanim niya para sa ikalalago ng kanyang kahirian. Amen? Okay? So, paano nagsimula yung kingdom of God? Sabi do, letter A, it is the smallest. Again, puno ang pinag-uusapan natin, ha? Huwag ka nang tumingin sa katabi mo. So, sabi dun sa Bible, though it is the smallest of all seeds. Sabi dun, putol tayo dun. So, sinasabi ni Lord dito that kingdom of God is like a mustard seed which talk about the greater things come with the humble beginning of Jesus' ministry. Okay? And also, here on earth, which is, we can relate this to our church. Amen. And through this parable po, diba, Jesus predicts the amazing growth of the kingdom of heaven. So dahil dito, pinakita ni Lord kung gaano katindi yung magagawa ng maliit. Okay, o nagsimula sa maliit. Hello? Hello? Tinuturuan tayo ng parable na ito. PowerPoint please, that huge things can come from small things. Hello? Yung maliit na bagay, di ba, ang parating pinagmumulan ng malalaking bagay.
Okay? Hello? Hindi nananatiling maliit eh. Bakit? Kasi may mga bagay na nag-uumpisang maliit pero maaaring lumaki, okay, ng sobrang napakalaki. Amen. Di ba? Paano po naisip ng mga, paano naisip ng tao na maliit lang sila o maliit lang kaya nilang gawin ganito? May mga mindset po tayo minsan na, kaya maraming tao sa loob ng church, iniisip nila, ganito, wag na ako. Masyado na akong matanda, di ko na kaya yan. Wag na ako. Masyado pa akong bata, hindi ko kaya yan. Okay? Ito, hindi natin napapansin, but some people inside the church, they are not important. Kaya hindi nilang sila tutulong, kasi ang alam nila, hindi sila makakatulong. Ito lang kasi yung kaya ko, ito lang kasi yung, ganito lang kasi kaliit yung kaya kong gawin. Kayo na lang, wag nyo na po akong isali dyan. Okay? And some, they think, naku, konti lang kasi yung life group ko. Naku, baka mamaya hindi magpuntahan yung mga in-invite ko. Di ba? Konti lang yung church, konti lang umaatin sa satellite namin, baka hindi na sila magpuntahan. Baka hindi na sila pumunta na sa church kasi ang onti lang namin. Alam mo yung feeling mo, konti lang yung magagawa mo. Okay? O yung kaya mong gawin, kaya ang tendency, hindi ka nga gagawa, hindi ka na lang kikilos. Hello? But I wanna tell you, feeling mo lang yan. Sabi mo sa katabi mo, feeling mo lang yan. Di ba? Yugyugin mo nga, feeling mo lang yan. Di ba? Kaya alam mo, nagbigay si Lord ng parable patungkol sa mustard seed. Bakit? To represent that you can do great things in doing small things. It doesn't make sense. Make sense po ba ito? Di ba? You can do great things in doing small things. Sometimes kasi, may mga bagay na ginagawa tayo, pero hindi mo napapansin, lumalaki pala siya at malaking bagay pala siya. Amen? Sa kingdom ni Lord, importante naman talaga ang malalaking bagay na gagawin mo o ginagawa mo para sa Diyos at sa Kanyang kaharian. Pero gusto kong sabihin sa'yo, importante din ang maliliit na bagay na ginagawa mo at gagawin mo para sa Diyos. I wanna tell you, malaking bagay yan para sa kaharian ng Panginoon. Di ba? Yung simpleng pagpupulot nga ng kalat, di ba, sa church, simpleng pagpupulot lang ng kalat, malaking bagay na yan sa kaharian ni Lord. Hello? Simpleng pag-aayos ng upuan, tutulong ka, hindi mo, bag, di ba? Okay? Hindi, di ba? I wanna tell you, malaking bagay po yan sa kaharian ni Lord. Simpleng pag-share ng gospel o pag-evangelize, okay, sa kapitbahay mo at sa ibang tao ay malaking bagay na sa kingdom ni Lord. Do you agree? Yes. Yung pag-i-invite ng kahit isang kaluluwa sa simbahan, sa satellite mo o sa life group mo ay malaking bagay na para sa kingdom ni Lord. Hello? Alam mo, yung magkaroon ka lang ng desire, matuto sa isang ministry kahit walang-wala ka, pero gusto mong matuto, gusto mong matrain, gusto mong, alam mo yun, lumalim, gusto mong mag-excel, malaking bagay na yan sa kaharian ng Diyos. Hello? Amen? Always remember, okay, PowerPoint please. Big things are important, okay, but the little things are important too. Amen? Okay? Sino dito may natutunan? Maliit na bagay, pero may kayang gawin. Okay? Kaya hindi mo minsan napapansin, no, yung mga talagang small but terrible talaga. Amen? Yung small na nagagawa mo for the church, yung simpleng pagbibigay mo, ito lang po talaga yung kaya kong gawin yung magluto para sa mga servant ni Lord. Alam mo, malaking bagay na po yan para sa kaharian ng Panginoon. Hello? Men? Ano pa? Letter B. So when it grows, okay, it is the largest. Ganyan daw sa kaharian ng Panginoon. Okay, nag-start siya ng maliit. Okay, pero pag siya daw po ay lumaki at tumubo, when it grows, tumubo ng sobra, it is the largest. Siya na yung pinakamalaki. Okay? Di ba sabi sa verse, yet when it grows, it is the largest of garden. Okay, plants and becomes a tree. Amen? So malinaw po sa farmer na ito na kahit maliit o hindi pansinin, okay, yung butong ito, kapag daw ito ay nag-grow, malaki ang magagawa ng punong to. Amen? Bakit? Kahit sa akin, bakit?
Okay, dahil ito daw ay nagiging pinakamalaki sa lahat ng tanim at nagiging puno. So what does Jesus means about in this passage? So ang ibig pong sabihin lang nito that He is describing something unusual or something unique. Di ba? Unique na bagay, unique na halaman, unique na puno, no ba? Na sa mustard seed lang makukuha o makikita. Imaginein mo, ang liit-liit lang, pero pag lumaki, ang tindi. Di ba? Pag tumubo, ang laki. Hello? Okay? It can grow to a large tree. So, tandaan natin, no, na ang isang halaman po, bago maging halaman, nag-umpisa yan, okay, sa maliit na sanga. Di ba? Ang isang puno, bago siya maging puno, nag-umpisa yan sa maliit na buto. Amen? Kaya wag mong maliitin yung one-on-one mo. One-on-one lang po kasi talaga yung kaya ko eh. Di ko po kasi talaga kaya yung isang malakihan eh. Okay lang yan. Walang nangungundi na sa'yo. Bakit one-on-one ka lang? Walang ganun sa church na to. Amen? Even one-on-one, alam mo, gusto kong sabihin sa'yo, dyan nagsisimula ang isang malaking life group. Baka nga yung wina-one-on-one mo, siya pang makapag-invite ng maraming life group sa'yo eh. Tapos susukuan mo. Eh kasi ang tigas ng ulo. Okay lang yan. One-on-one pa rin yan. Amen? Buto pa rin yan, natutubo. Amen? Sa matabang lupa. Amen? Huwag mong maliitin yung paisa-isang invite sa church. Di ba? Huwag kang mainggit sa iba kung 10 agad yun na-invite nila sa simbahan. Kung ikaw isa lang o dalawa, okay lang yan. Sabi sa katabi mo, okay lang yan. Okay, bakit? Kasi dyan nagsisimula ang pagdami ng mga tatanggap kay Jesus. It can make a great impact to our church. Imaginein mo, pwede kang maka-influence kahit isa-isa ang ini-invite mo. Siya nga kaya niya eh. So ako din, kaya ko din. Hello? Nandiyan ka pa? Okay? At wag mong mamaliitin ang maliit o konting miyembro ng life group, ng isang life group, kasi dyan nagsisimula ang paglaki ng isang simbahan. Amen? Can you imagine bakit naman din nag-grow ang church o ang isang simbahan? It's because of a small life group. Nag-start sa 3, nag-start sa 4. Ang dami nating mga testimonies na ganyan. Amen? Nag-start ng iilan lang, pero ngayon, satellite na. Ngayon, life group na sobrang dami. Ngayon, church na. Amen? Palakpakan natin si Lord. Diba? So, ganyan po ang nagagawa, okay, ng paglaki ng isang mustard seed na kinumpare sa kingdom ni Lord. Diba? So, sino dito gusto talaga lumaki siya? Okay, lumaki. Lumaki, lumago. Ayan. Baka kasi iba yung naiisip natin, di ba? Tama ba? Okay, di ba? Lumago ang life group mo, di ba? Ang goal mo, isa lang, pero ngayon, next year, tatrabahuin mo yan, magiging 2, magiging 3. Sino pong gustong ganun? Okay, yung life group mo naman, di ba? Ang goal mo, madala sa church. Amen? Di ba? Lumago din katulad mo. Amen? Sino pong gustong ganun? Lahat tayo gusto natin, ano? Okay, kaya wag mo mamaliitin. Di ba? Kung pa-isa-isa lang ang nai-invite mo. Okay? Letter C. Ano pa? Ito pinakamaganda, no? Isa sa mga pinakamaganda, no? Mustard seed is like a kingdom of God. Okay? So that the birds come and perch in its branches. Alam niyo, sobrang ganda ng isang puno, diba, na malago. Bakit kasi napapansin mo yung mga ibon pumupunta doon? Amen? Pero pansinin mo yung puno na hindi malago or sabi natin tuyot. Diba? Walang pumupuntang ano doon, ibon. Okay? So the word perch, okay, is similar to the word rest. Okay? Nung sinerge ko po siya, or sitting, or resting on something, okay, or to nestle. Okay, sige, pakilagay sa PowerPoint, pakilabas. So, ibig sabihin po, ano, habang lumalaki raw, araw-araw yung puno na to ng mustard seed,
hindi malabong ito ay pupuntahan na palagi ng mga ibon. Okay? At posibleng makagawa sila ng pugad sa mga sanga nito. So, ibig sabihin kasi as I read the verse, para siyang, yung mga ibon, hindi lang dumapo, pero nanirahan. Gumawa ng pugad. Hello? Bakit? Kasi pala ganito, ang birds pala ay naturally attracted sila sa taste of the mustard seed. Hello? Amen? Okay? So, ano po nakita ko dito? Ano po nakita natin dito na PowerPoint? That the birds can be illustrated that the large tree is becoming their home or rest. So, as kingdom of God is a home or rest. Amen. Dahil sa ganda ng tree na ito, dahil sa kanyang malagong itsura, nagiging attracted ngayon ito sa mga ibon. Amen? Sino dito may natututunan? So lumalabas, ganito po, na ang isang simbahan pala na lumalago, hindi lang sa numbers, pero lumalalim bilang mga disciples ni Lord, bilang mga servant ni Lord, ito ay nakaka-attract sa tao. Amen? Anong meron dyan? Bakit ang saya-saya nyo? Anong meron dyan? Bakit parang wala kayong problema? Anong meron dyan? Anong ginagawa nyo? Bakit parang, di ba, bakit parang nagtatawanan kayo palagi sa life group? Anong meron dyan? Ba't lagi may kainan? Wow. Okay? Hello? Anong ginagawa nyo sa church? Di ba? Anong ginagawa niyo sa church? Bakit parang paglalabas kayo, ang glowing nyo, ang gaganda nyo, ang blooming nyo. Beanie. Ay, hindi, joke lang. Iba pala yun. Okay? Di ba? Blooms kasi. Di ba? Ang blooming nyo. Kaya tignan nyo yung mga katabi nyo. Blooming. Blooming ba? Pakicheck nga po. Pakitignan. Glooming daw. Blooming ba? Grabe! Ang sarap, ang saya. Di ba? Yung life group mo sa loob ng bahay o sa loob sa isang lugar, nagtatawanan, nagsasayahan, nagja-jamming, nagpe-praise and worship. Tapos biglang may pupunta sa'yo, ano ginagawa nyo? Pwedeng pasali. I remember na nag-i-start po kami ni Rev Jan dito sa Metroville. Ito, hindi ko talaga siya makakalimutan. Kasi ang church natin, for your information po, sa mga hindi nakakaalam, nag-start po kami sa Metroville din, sa clubhouse. Tapos nawala kami sa clubhouse kasi lumipat kami sa bahay. So naging home church siya. Pero the whole year, okay, siguro mga 1 year, 2 years to 3 years, doon kami sa bahay nagpa-practice. Ayan, shout out po sa ating mga dyan. Okay, doon nagpa-practice. Okay, doon pumupunta. As in talagang, alam mo yun, minsan umabot kami hanggang 3:00 kasi nga, nagkukwentuhan, masaya. Alright, okay, pero alam mo, hindi naman kami nagsusuntukan. Okay, di ba? Masaya lang, kwentuhan, tawanan. Kaya pag life group, actually doon din kami nagla-life group, may mga youth po kami, kasama ko si Aina noong time na yon. Doon kami nagla-life group, doon kami nag-gathering. Tapos one time, may kapitbahay kami. Okay, sabi niya, anong meron dyan? Sabi ko, ano po kami, may church po kami. Explain ko, may life group, ganyan. Alam niyo ba, gusto kong umattend. Inihintay ko lang na-invite niyo ako. Sabi ko, Lord, powerful pala yung united kayo, na masaya kayo sa life group. Alam mo yun, powerful pala yun. Nakaka-attract pala yun sa tao pag nakita ng tao na ang saya-saya nyo sa isang simbahan. Hindi kayo nag-aaway-away, walang division. Amen? Addition lang. Multiplication, walang subtraction. Amen? Lahat masaya. Amen? Sino dito masaya? Na nasa church siya. Patingin nga po ng mga itsura na masaya kapag nasa church. Hindi yung papasok ka sa simbahan. Sunday na naman. Kita agad. Hi, good morning. Good morning. May problema ka ba? Wala. Seryoso ka? Wala nga. Muna akong kausapin.
Anger pala. Yung ano pala, no, yung kanyang mga core, nasa, na, kung ano mga nararamdaman. De joke lang. Mamaya pa pala yun. So, YGM pa pala yun. Woo! YGM! Wala tayo sa YGM. Sunday Fellowship po ito. Nagigets niyo po ako, ang saya ng isang simbahan na nakikita na lumalago. Ang saya ng isang simbahan, ng isang satellite, ng isang life group na sama-sama kayo, naglilingkod sa Panginoon, kahit may problema, andyan kayo sa isa't isa. Nananalangin kayo. Ano bang problema mo, kapatid, pag-pray kita? Nakaka-attract po yun. So, dito may naintindihan. Amen. Nakikita ngayon si Christ sa life group, sa satellite, sa church, sa buhay mo. They find you attractive. They find your satellite attractive. They find your life group attractive and inviting. They find you as their safe place. Di ba? Bakit pumupunta yung mga tao sa simbahan? Kasi bakit alam nila that this place is a safe place. Bakit sila pupunta sa kingdom ni Lord? Bakit sila pupunta kay Lord? Kasi alam nila that Jesus is their safe place. Amen. What's the lesson? Tinanim ka ng Diyos sa kaharian niya. Kaya mag-e-expect siya ng paglago mo sa iyong buhay para maging kagamit-gamit ka para sa Kanya. Alam mo, gusto kong sabihin sa'yo, ikaw mismo, ikaw. Pakihawak nga po yung puso mo. Ikaw mismo. Ikaw. Ako. Tinatanim ni Lord sa matabang lupa. Tinatanim ni Lord sa life group. Tinatanim ni Lord sa church. Tinatanim ni Lord sa ministry. Tinatanim ka ni Lord sa kingdom niya. Kaya mag-e-expect siya ng paglago mo. Amen? Sino dito may natutunan? That's number 1. Number 2 is this. Mustard seed is like your faith in God. Okay? Mustard seed. So, second thing na inantulad po ni Jesus ang mustard seed ay saan daw? Sa faith. Okay? So, there's one scenario in the Bible. Okay na nainis si Jesus sa kanyang mga disciples. Bakit? Kasi hindi nila napagaling yung may sakit. Okay, basahin po natin Pinoy version. Ang sarap kasi pag sa Pinoy version talaga, no? Sige po, Matthew 17:14-20. Nung bumalik sila sa mga tao, may lalaking lumapit at lumuhod sa harap ni Jesus. Nakiusap siya, Sir, maawa po kayo sa anak ko. May epilepsy po siya at sobrang nahihirapan kapag sinusumpong. Madalas po siyang nahuhulog sa apoy o kaya sa tubig. Grabe, no? Okay, itong batang ito ay demon possessed po itong batang ito eh. So verse 16, dinala ko po siya sa mga disciples nyo, pero hindi nila napagaling yung anak ko. Sumagot si Jesus, lahi kayo ng mga masasama at walang pananalig. Hanggang kailan ko ba kayo dapat samahan? Hanggang kailan ko kayo dapat pagtiisan? Na-imagine niyo yung inis? Yung frustration? Dadalhin, di ba? Dalhin niyo ang bata sa akin. So sabi sa verse 18, pinalayas ni Jesus yung demonyo. Okay, kaya umalis to, at gumaling agad ang bata. So verse 19, sabi dito, nung si Jesus at ang mga disciples na lang ang magkakasama, tinanong niya yung mga disciples. So kalmado na si Lord nito. Okay? Yung parang punta kayo sa office. Usap tayo. Halika kayo dito. Dali, halika. Na-imagine nyo ba? Okay. Sabi ng mga disciples na, ang ihinhin pa, no? Bakit hindi po namin mapalayas yung demonyo? Sumagot si Jesus. Maliit kasi ang pananampalataya nyo. Maliit kasi ang faith nyo. Tandaan nyo to, kung magkakaroon kayo ng panalanig na sinlaki ng mustard seed, pwede nyong sabihin sa bundok, lumipat ka doon at lilipat nga to. Pwede nyong gawin ang lahat ng bagay. Amen? So, konting background lang, halfway ito ng book of Matthew, no? At makikita natin dito that Jesus and His disciples are doing great things together.
Alam natin, di ba, na sila ay nagpakain na ng 5,000. Kaliwat ka ng may sakit, gumagaling, napapagaling, nang kasama si Jesus, okay, at na-witness nila yon ng kanilang mga mata. Kaya in Matthew 10, dito, kinumission o sinend na ni Jesus ang kanyang mga disciple to what? To do great things, to drive out demons, to heal the sick. At sa totoo lang, marami pa silang pinagsamaan after this commission. Amen. And alam natin that the Lord would also leave them. Alam nila, aware sila eh. Bakit? Because after this verse, nababanggit na kasi ni Jesus yan sa kanyang mga disciples, aalis ako ha, iiwan ko kayo. Kayo na lang. Di ba mga ganyan tayo, no? Mga leaders, wala ako sa life group, ikaw ha. Ikaw muna. Hello? So can you imagine yung inis ni Lord, yung frustration niya during this time in chapter 17, nung sinabi sa kanila ni Jesus, ang tagal-tagal na nating magkakasama, pero hindi nyo pa rin nagagawa yung mga bagay na dapat gawin nyo nang kayo lang. Di ba? Ang tagal na nating disciple, 5 years na, pero hindi ka pa rin nagde-devotion, naiiya ka pa rin mag-pray. Ang tagal mo ng disciple, pero hindi ka pa rin nagdi-disciple. Ang tagal mo na mag-minister, pero hindi ka pa rin nag-share ng gospel. Tagal mo ng Kristiyano, and yet wala pa rin nakikitang paglago. Tagal mo ng Kristiyano, pero hindi ka pa rin malalim sa Word of God. Maliit pa rin ang faith mo. So, totoo lang, no? Sometimes, we are frustrated sa mga taong hindi naman talaga nakikinig. Diba? And can you imagine, kay Jesus nangyari yung mga bagay na to? Amen. To the point na nakita na natin sa verse na siya ay naninermon sa kanyang mga disciples. Di ba? Sabi sa 17, lahi kayo ng mga masasama at walang pananalig. Hanggang kailan ko ba kayo dapat samahan? Hanggang kailan ko ba kayo dapat pagtiisan? Ano? Ano na? Hello? At tagal na natin magkakasama, pambihira. Okay? And I must say that Jesus exposed their issue why they could not heal the demon-possessed boy. It's because of their little faith. Okay? Sinabi yan sa verse 20. Diba? Maliit kasi ang faith nyo. Okay? So evident naman kasi sa panahon nila, even naman sa panahon natin, okay, ngayon, ang miracles ni Lord na pwede nating magawa bilang Kristiyano, bilang mga anak ni Lord. Amen? Alam natin yan. Okay? Pero bakit hindi nagawa ng mga disciples na magpagaling? It's not because of their lack of what reminders. In fact, okay, nandun naman si Lord, di ba? Kumbaga parang hindi naman siya patungkol sa kakulangan ng resources kasi Jesus is with them. Amen? It's not because of their lack of anointing. Well, in fact, Jesus anointed them very well. Amen? They are all commissioned already. Di ba? PowerPoint please. Alam mo, yung katotohanan kasama mo lang si Jesus, magagawa mo na lahat ng bagay eh. Amen. Di ba? Ano pa? Again, it's not just about lack of reminders. Kasi hindi naman ako tinuturuan ng leader ko eh. Kasi hindi naman ako tiniremind ng leader ko na gawin yan. Kasi hindi naman ako tinrain ng pastor ko mag-preach. Hindi naman ako ini-encourage ng leader ko na magawa yung mga bagay na yan. Hello? Ang dami nating kasi. Hello? Pero kasi, ang totoo niyan, aminin na natin na ang problema talaga ay ang maliit na faith natin. Kaya hindi natin nagagawa yung mga bagay na dapat nating gawin. Di ba? Sabi ang faith natin katulad dapat ng mustard seed. Nag-umpisang maliit, pero lumalaki at lumalago. Pero ang problema, hindi natin naitanim yung atin. Kaya maliit pa rin. Kaya hindi siya lumago. Ang problema, ang tagal na nating Christian, ang tagal na nating believer, ang tagal na nating naglilingkod sa Diyos, pero yung faith natin hindi man lang lumaki. Yung faith natin hindi lumago, yung tiwala natin sa Diyos, ganun pa rin. Hindi lumago, hindi lumaki. Tendency, nagugulat ka pa rin sa persecutions. Oo nga, nagulat nga ako kasi nagugulat ka pa rin sa mga struggles. Nagugulat ka pa rin sa mga sufferings na nararanasan mo. Gusto ko pong sabihin sa inyo, normal po yan.
Normal ang magka-problema. Normal ang magka-sufferings. Tapos nagugulat ka pa rin. Gulat nga ako kasi may problema kami. Gulat nga ako kasi grabe, intindi ng blessing ni Lord. Huwag ka na magulat sa blessing, huwag ka na magulat sa suffering, huwag ka na magulat sa persecution. Kasama yan sa pagiging Kristiyano mo. Amen. Okay? Di ba maintindihan ko pa po, no? Kung bagong Kristiyano ka pa lang, yes, pwede. Nawiwindang ka pa sa struggle, nawiwindang ka pa sa pinagdadaanan mo, pero matagal ka ng Kristiyano. Teka lang yung bangs ko, ha? Di ba? Sabi kasi ng bangs ko, sige, pagalitan mo siya. Joke lang. Okay, pero kung matagal ka ng Kristiyano, 4 years, 5 years, malupit nito, 10 years ka na, nawiwindang ka pa rin sa persecutions. May problema ako. Imagine mo, minister ka na, pero nawiwindang ka pa rin. Kino-question mo pa rin yung faith mo, nagugulat ka pa rin sa struggles. Aba, teka, magkakaproblema tayo dyan. Kamusta ang faith mo? Di ba? Okay lang. Ito, chill. Ito. Okay? Kaya sinabi ng mga disciples niya, tandaan nyo to. Kung magkakaroon kayo ng pananalig na sinlaki ng mustard seed, pwede nyong sabihin sa bundok, lumipat ka doon, at lilipat nga to. Pwede nyong gawin ang lahat ng bagay. Palakpakan natin si Lord. Yung malakas po. Diba? Ano sinasabi ni Lord sa dito? Nak, huwag mo lang panatiling buto yung pananampalataya mo. Palaguin mo naman. Diba? Palaguin mo naman na bumabasag ng lupa at nakakagalaw ng bundok. Palakihin mo yung faith mo na nakakabasag ng doubts, nakakabasag ng fear. Palaguin mo yung faith mo na nakakagalaw ng persecutions at ng struggle sa buhay mo. Hindi yung ikaw ang napapagalaw ng persecution. Hindi yung ikaw ang napapagalaw ng struggle mo. Pagalawin mo yung struggle mo. Ikaw dapat yung lumalaki. Ikaw yung lumalago. Diba? Palakihin mo yung faith mo katulad ng mustard seed na nakakapag-utos sa gabundok na problema at sasabihin, umalis ka dyan, dadaan ako kasama si Jesus. Dadaan ako kasama yung Diyos ko, alis! Magugulat ka, wala na yan. Bakit? Ang laki mo Okay? Kaya na mo mahala mag-interpret kung anong klaseng laki yung sinasabi ko. Basta ang laki mo. Sabi mo sa katabi, wag na pala. Ako na lang, sa atin, sarili na natin. Mahirap baka mamaya paglabas dito, gaway-away kayo. Hindi, joke lang po. Sabi mo, ang laki ko. Kasi ang laki ng Diyos ko. Ang laki ko. Kasi malaki ang pinaglilingkuran ko. Palakpakan natin si Lord. This parable, you know what, no, church, is very important to the disciples. Kasi bakit? Kaya ni-remind ulit ito ni Jesus nung panahon na sila ay nagpapagaling nung bata nasapian ng demonyo. They are reminded by the Lord na hindi nyo kayang magpagaling ng may sakit, magpalayas ng demonyo at mag-perform ng miracles ng sarili nyo lang. At kung maliit ang pananampalataya nyo. And they still reminded by the Lord na may mga panahon, wala naman talaga si Jesus, physically. Okay? Pero dahil may matindi silang faith, katulad ng mustard seed, sila ay makakapagpagaling. Alam mo, hindi naman sa lahat ng time, pag may nagpapapray sa'yo, tatawagin mo pa yung leader mo Di ba? Coach, sumama naman ako mag-pray. Taga Santa Rosa ka, tapos yung leader mo, taga Muntinlupa. Doon ka nakatira, no? Okay? Di ba? O kaya sabihin natin, yung leader mo nasa ibang bansa. Wow. Nagmi-mission. Wow. Tatawagan mo pa ba? Coach, punta ka dito. Pastor, punta ka dito. Bakit? Di ba, meron ko ipagpipray. Asan ka ba? Dito ako sa Japan Yes, Lord, dinideclare ko na yan. Di ba, dito ako Hello, hindi mo na kailangan ng leader mo. Okay, hindi ko sinasabi na hindi mo talaga siya kailangan. Pero may mga pagkakataon na wala siya sa tabi mo. May mga pagkakataon, hindi mo siya kasama, ikaw mismo, gagamitin ni Lord to pray for that person. Lakihan mo lang yung pananampalataya mo. Hello?
Sige, palakpakan natin si Lord. Yung malakas, sa lakas ng palakpak dito eh. Di ba? Kahit ikaw, kayang-kaya mo magpagaling. Bakit? Kasi may pananampalataya ka. Okay? PowerPoint please. The Lord is pleased by your genuine and huge faith. Napiplease si Lord sa mga tao na matindi at malaki at may totoong pananampalataya sa Kanya. Because sabi dito, Hebrews 11:6, sige po, pakipicturean nyo na lang. Or sige, sulat nyo, no? Okay? In 1, 2, 3. Sabi doon, for without faith, it is impossible to please God. Amen? Okay? Imposible na ma-please mo si Lord pag wala kang pananampalataya. Sino dito gusto niyang ma-please si Lord? Amen? So lesson natin, what's the lesson? Faith ang hinahanap ng Diyos sa mga taong gusto niyang magamit sa kaharian niya. Faith ang hinahanap ng Diyos sa mga taong gusto niyang magamit sa kaharian niya. Again, gusto mo ma-please si Lord? Gusto mong magamit ni Lord to advance His kingdom? Anong kailangan natin gawin? What to do? Number 1, faith must grow. Sabi mo nga, faith must grow. We really need to enlarge our faith. Bakit? Kasi ang susi at matagumpay, okay, at malagong simbahan ay ang pananampalataya na meron tayo sa Panginoon. Yan po ang susi. Gusto mo maging malago life group mo? Gusto mo maging malago yung pinagkatiwala sa'yo ni Lord? Okay, lagyan mo ng pananampalataya sa Panginoon. Bakit? Because PowerPoint please, we will never experience God in His kingdom outside faith. And if there is one thing that will move God in His throne, that is faith. Gusto mong mapakilos si Lord? Gusto mong mapagalaw si Lord? Amen? Tindihan mo yung pananampalataya mo. Diba? Kasi bakit ang usapin dito, hindi na kung gaano kagaling o katinding servant ni Lord. Ang usapin dito ngayon ay ang paglago ng pananampalataya mo sa Panginoon. Na kahit marami kang pagdaan ng problema, marami kang pagdaanan na pagsubok, nakikita ang pananampalataya sa'yo. Na kahit ang dami mong persecutions, kahit ang daming humaharang sa'yo para maglingkod ka sa Diyos, still magpapatuloy ka kasi may pananampalataya ka kay Lord. Diba? Na ngayon, imagine ninyo, ang tindi na po ng ginagawa ni Lord sa atin, sa church natin, sa mga life groups, sa mga satellites, sa ating mga ministry, ang labanan talaga ay pananampalataya. Diba? Hindi pwede ang tagal na nating Christian pero ang liit pa rin ang pananampalataya natin. Kaya hindi pwedeng ang tagal mo na nag-church pero wala pa rin impact yung word sa'yo. Amen? Hindi pwedeng ang tagal mo ng disciple pero bonsai pa rin ang spiritual life mo. Amen? Alam niyo po yung bonsai? Di ba? So, kahit anong gawin niya, maliit talaga siya. Yun na yun. Yun na yung pinakamaliit niya. O, yun na yung pinakamalaki niya. Wala na talagang lalaki. Okay, kasi sabi yan sa Matthew 13, 31 to 32, no? So 32 na lang tayo. Though it is the smallest of all seeds, yet when it grows. Sinabi na ng Bible, sinabi na rin yan sa parable ni Lord. Diba na when it grows, it is the largest. So kasabay, okay, ng paglago ng kaharian ng Diyos na pinagtaniman niya sa'yo, ay kasabay din ng paglago ng pananampalataya mo. Lumalago yung kingdom ni Lord, pero dapat lumalago rin yung faith mo. Amen? Diba? Kung 2 years ka na sa church, kung 2 years ka na sa life group mo, dapat 2 years na din yung growth mo, ng faith mo. Sumasabay siya. Hindi, amen? Hindi pwedeng ang tagal mo na sa kingdom ni Lord, pambihira yung faith mo pang 1 year pa lang. Hindi pwede. Ang kingdom ni Lord, palago, paangat. At ganun din po dapat ang ating pananampalataya. Amen? Di ka nilikha ni Lord para maging bonsai lang. Nilikha ka ni Lord para maging isang mustard seed. Na lalaki ng lalaki. Amen? Lalago ng lalago. Amen? Paano mo malalaman na nag-grow na ang pananampalataya mo? Simple lang. Kapag hindi ka na nag-worry sa buhay. Okay? Well, kasama yan. Pero hindi ka na katulad ng dati na sobra kang mag-worry.
Hindi ka na nag-worry in a sense na alam mo na si Lord naman kasi yung kasama mo. Kaya bakit ako mag-worry? Di ba? Na kahit ipadala ka ni Lord, kahit saan mang lugar o saan mang sulok ng mundong to, hindi ka matatakot magamit ni Lord. Bakit? Kasi malaki ang pananampalataya mo. Amen? Nasa kingdom ka ni Lord. Sino din nasa kingdom ni Lord? Amen? Hindi ka magkukulang. Di ba? Hindi ka mawawalan. Bakit? Provided ni Lord lahat eh. Wisdom, knowledge, strength, courage, blessings in all aspects. Name it, ibibigay yan ni Lord. Ano lang requirement niya? Palaguin mo ang pananampalataya mo. Palakpakan natin si Lord. Pangalawa, malapit na matapos, faith must always be elevated. Sabihin niyo nga po, elevated. Ano ibig sabihin ng elevated? So, elevated means higher or greater than what is considered normal. So, kung meron mang naka-elevate sa'yo at naka-highlight na mataas sa'yo, hindi ang maling emotions mo, hindi lies ng demonyo, hindi ang maling mindset na palaging tinatanim ng demonyo sa'yo. Walang iba kundi ang faith mo. Amen? Why? Because, PowerPoint please, elevated faith can move mountains. Elevated faith can move mountains. Gusto mo mapagalaw ang bundok ng problema? Gusto mo mapagalaw ang bundok ng kasakitan? Gusto mo mapagalaw ang bundok, okay, ng financial problem nyo? I wanna tell you, taasan mo yung pananampalataya mo. I-elevate mo naman yung faith mo. Bakit? Kasi kapag in-elevate mo yung faith mo, magagawa mo ang lahat ng bagay. Sinabi yan ni Jesus sa kanyang mga disciples, pwede niyong gawin ang lahat ng bagay. Amen? Kapatid, itaas mo yung pananampalataya mo. Huwag ang takot mo. Hello? Itaas mo naman yung pananampalataya mo, kapatid. Huwag naman yung doubt mo palagi, yung pinapataas mo. Itaas mo naman yung pananampalataya mo, hindi yung anxiety mo. Hindi yung depression mo. Hindi yung maling emotions mo. Bakit? Kasi walang normal range na faith sa kaharian ng Diyos. Bakit? Kasi lahat ng nasa kaharian ng Diyos, above normal ang faith sa Kanya. Hindi abnormal ha, baka na ano kayo eh, above normal. Sabi mo nga above normal. Tignan mo yung katabi mo. Hindi yan abnormal. Eh, baka kasi mali yung pagkakarinig nyo eh. Above po, above. Above normal. Okay? Ibig sabihin, mas mataas pa. Amen. Mataas na pa na kung 1 year, 2 years kang Christian, ganito yung faith mo, pero dahil tumagal ka kay Lord at tumatagal ka sa Panginoon, nag-e-elevate siya. Tumataas siya. Kung 80%, nagiging 85. Kung 85, nagiging 90. Nagiging 100. Kung kaya pang lumagpas, bahala ka na. Basta taas, hindi pa baba. Spaghetti lang ang bumababa. Okay? Tama? Okay, pumasok yung joke ko na yan ah. Di ba? So, pataas po. Sabihin nyo nga po, pataasin ng faith. Okay, bakit kasi sa elevated faith, dito kumikilos ang Diyos. Dito pinapakita ng Diyos ang kaya niyang gawin sa buhay mo. Sa elevated faith, nagagawa mo ang mga bagay na gustong ipagawa ni Lord sa'yo. Amen? And the last thing po, number 3, faith must be planted. Okay, ano dapat natin gawin? Una, faith must grow. Pangalawa, faith must always be elevated. And last, number 3, faith must be planted. Ibig sabihin, kung papaano po ang mustard seed, kahit napakaliit niyang buto, kapag naitanim ay nagiging napakalaking puno, ganun din po ang pananampalataya natin. Sa una, maliit talaga. Amen? Unang Kristiyano ka eh. Diba? Pero dadating yung point sa buhay mo na kapag tumatagal ka na, lumalalim ka na sa Panginoon, minamahal mo na si Lord. Amen? Okay? Lumalaki din siya na parang puno ng mustard seed. Amen? And I want to tell you, no, dapat faith must be planted in order for it to grow. So, kailangan natatanim yung pananampalataya sa atin. Amen? Faith must be planted, meaning faith must be applied.
Okay? Faith must be put into action. Hindi siya lang naririnig mo lang. Hindi siya yung, na-preach nga yan sa amin sa church eh. Ay, na-preach nga yan sa akin nung leader ko. Na-share nga yan ng leader ko sa akin eh. O, kamusta? Ayun, na-preach niya. Kamusta nga? Na-preach niya nga sa akin. Oh, ano nangyari sa'yo? Ayun, kasi problema pa rin ako. Iiyak ka na naman. Ibig sabihin, hindi na i-apply. Pero kung yun na i-apply mo, pag may dumaan na problema sa'yo, hindi ka mayayanig. Problema ang mayayanig sa'yo. Amen? A seed that is not planted will never grow, but eventually die. Mamamatay po. Ang isang seed na hindi na itanim, ganun din po sa pananampalataya natin. Faith that is not put into action will never grow, but soon will die. Mamamatay po yung, alam mo yun, tinatanim ni Lord o tinanim na pananampalataya sa'yo. Kung hindi mo lang din naman siya palalaguin at hindi mo siya itatanim mismo sa'yo. Amen? Bakit? Mapupuno ka lang naman kung ano-ano eh. Worries, di ba? Amen? PowerPoint please. Ang pananampalataya ay pinalalago. Tinatanim at ina-apply. Di ba? Hindi lalago ang faith mo kung itatago mo lang yan. Ilabas mo ang pananampalataya mo. Palaguin mo ang pananampalataya mo. Itanim mo at lagyan mo ng application. Amen? Last PowerPoint please. Do not hide your faith. Instead, apply your faith. Bakpakan natin si Lord. Sino dito may natutunan? Una, mustard seed is like what? The kingdom of God. Kita natin, nagsimula sa maliit ang simbahan, ang isang life group, ang isang satellite, pero pinalago ng Diyos. Amen? At hindi lang yun, hindi lang niya pinalago, pero magdadala siya ng maraming ibon, maraming tao na nangangailangan ng gospel. Na maninirahan, okay? Na maninirahan, nagagawa ng pugad, okay, sa church na to. Bakit? Kasi alam nila that this church, your life group, your satellite, okay, is a safe place. Is a resting place. Pupunta sila sa simbahan, pupunta sila sa church, pupunta sila, okay, sa life group kasi alam nila na marami silang makukuha, marami silang what? Marami kang maitutulong sa kanila. Sino dito gustong pagpagarin ng maraming ibon? Amen? And last, number 2, mustard seed is like your faith in God. Tinuruan tayo ng parable na to, na hindi lang basta dapat tinatanim ang pananampalataya, pero dapat ito ay pinapalago. Dapat ito ay ine-a-apply. Amen? Palakpakan natin si Lord. Can we stand up right now? Taas natin ang ating mga kamay para sa Panginoon. You know, I believe in my heart, no? Today is the day that God will commission you. You know, parable of the mustard seed reminds us na kaya magpalago ni Lord ng mula sa buto hanggang sa maging puno na ito. And it reminds us na kayang palaguin ng Diyos ang isang simbahan, ang isang life group, ang isang satellite, mula sa isang maliit na sisidlan. Kaya ng Diyos na magamit ang isang tao na nagsimula naman talaga sa wala. Nagsimula sa maliit na pananampalataya, pero may willingness na palaguin ang faith na tinanim sa Kanya. Alam niyo po, as I end this parable, isa lang ang gusto ng Diyos na magkaroon tayo as we do and obey doon sa mga parable series na shinare sa atin for 8 weeks. Ang daming shinare sa atin na kwento ni Jesus about you, about the kingdom of the Lord, about how you serve God, kung paano ka magiging sa kingdom ni Lord. Alam mo, cover nito, pananampalataya.
Alam mo, para magawa mo yung parables na to, you have a faith like a mustard seed. Na hindi lang buto, pero palalaguin mo. Dahil sa totoo lang, you cannot do these things. Hindi mo magagawa lahat ng gusto ni Lord na gusto niya ipagawa sa'yo kung wala namang matindi, walang malago at malalim na pananampalataya sa Kanya. And right now, God wants to use you for His kingdom. Ang tanong, gusto mo ba? Ang tanong, handa ka bang magpagamit to spread the gospel? Handa ka bang magpagamit to glorify God? Gusto kang taniman ng pananampalataya ng Diyos katulad ng isang mustard seed. Ang tanong, handa ka bang palaguin? Handa ka bang palakihin? Handa mo bang itanim? Handa mo bang itaas ang pananampalataya mo? And right now, the Lord is talking to you. To soften my heart Maybe ang dami mong pinagdadaanan. and break me apart. I need you. Maybe ang dami mong kinakaharap ngayon. At this time, See that you're shaped. ready ang Diyos magbuhos ng pananampalataya. Tataniman ka ng Diyos sa matinding pananampalataya. And today, if you are ready, give me kung ikaw itong kausap ko ngayon, trust what you na gusto mong itanim ka ni Lord sa kingdom niya, that pupunta ka sa harapan ngayon. At the count of 3, you will go in front. Tatanggapin mo yung seed na ibibigay sa'yo ng Diyos. Tatanggapin mo yung itatanim sa'yo ng Panginoon. At the count of 3, pumunta ka sa harapan. 1, 2, 3, come on! Magpatanim ka. Itanim mo yung pananampalataya mo. you say Tinatanim ka ng Diyos. that you're good. Gusto kang palaguin ng Panginoon. Come on. Unbroken inside, I give you my life. Come on, church. God wants to use you. God wants to use you mightily. Your spirit strong and Gusto kang itanim ng Diyos sa kingdom niya. And now is the right time. Come on. my God, you never will. I may be weak. Your spirit strong in me. My flesh may fail. My God, you never will. I may be weak. Your spirit strong in me. My flesh may fail. My God, you never will. I may be weak. Maybe nasa puso mo ngayon, nasa isip mo, Lord, ang weak ko eh. My flesh may Lord, hindi ko kaya yan. Hindi ko kaya yung katulad ng ginagawa nila. Nag-share ng gospel, nag-evangelize. Lord, hindi ko kaya katulad ng ginagawa ng ibang mga satellites, ibang life group. Gusto ko sabihin sa'yo, hindi mo sila kaya, hindi mo sila dapat gayahin. Hindi mo sila dapat gayahin. Gusto ko sabihin sa'yo, may ibang ginagawa si Lord sa kanila, pero may ibang ginagawa din sa'yo si Lord. Hindi mo pwedeng ipilit kung ano yung meron yung iba sa gustong gawin ni Lord sa'yo. Eh ano kung one-on-one lang yan? Eh ano kung isa lang yung nai-invite mo? Eh ano kung iilan lang kayo? Gusto ko sabihin sa'yo, dyan ako magsisimula. Tinatanim kita dyan. At itatanim kita dyan. Eh Lord, hindi ko naman kayang i-win yung classmate ko. Hindi ako katulad ng iba, isang bultungan ng pag-i-invite, isang bultungan ng pag-share ng gospel. Gusto ko sabihin sa'yo, hindi mo kailangang gayahin. May ginagawa si Lord sa'yo. At hayaan
Itanim ka ni Lord dyan. Huwag kang matakot. Alam mo, ang tagal ka ng gustong gamitin ni Lord. Ang tagal ka ng gustong itanim ni Lord. Pero bakit hindi ka niya matanim-tanim? Kasi dahil sa pananampalataya mo. And right now, the Lord is here, giving you the faith like mustard seed. Na minsan, oo, nagfe-fail ka. Minsan di mo nagagawa. Pero gusto ko sabihin sa'yo, God is stronger than your fear. Mas malaki ang Diyos mo. Mas malaki ang Diyos mo na nagtatanim sa'yo. Mas malaki ang Diyos mo. To trust what you say, that you're good, your love is great. Come on, church! I'm broken inside, I give you my life. Yes, come on, come on! I may be weak, The Lord is stronger. strong and The Lord is greater. The Spirit of God is in you. you never will. I may be weak, your spirit strong in me. My flesh may fail, Come on. but God, you never Yes, oh God. I may be weak, your spirit strong in me. My flesh may fail, my God, you never will. Church, Your spirit strong. naghahanap ang Diyos ng mga taong itatanim niya sa matabang lupa. Naghahanap ang Diyos ng mga taong itinanim niya o itatanim niya sa kanyang kaharian. Naghahanap ang Diyos ng mga taong tataniman niya ng faith niya para magamit sa kanyang kaharian. Gusto ko sabihin sa'yo, ikaw ang gustong itanim ng Diyos. At ikaw ang itatanim ng Diyos. Panginoon, marami pong salamat for your word today. Thank you, God, for all the reminders. Salamat, God, sa salita mo ngayong umagang ito na nakapagbabago ng aming puso. Lord, baliwala lahat ng mga narinig namin kung hindi namin lalagyan ng pananampalataya. Lord, baliwala yung mga natutunan namin sa church. Baliwala yung mga narinig namin parables, Panginoon, kung hindi namin lalagyan ng pananampalataya. Kung hindi namin tataniman ng pananampalataya. Kaya ngayon, Lord God, we are accepting the call. Itanim mo kami sa kaharian mo, Panginoon. Thank you, Jesus. We love you so much. Tinataas ka namin, pinapapurihan. Lord, excited kaming lumago. As your disciples, excited kami, Lord God, na lumago bilang naglilingkod sa iyo, Panginoon. Salamat po, Lord God. Come on, pasalamatan natin si Lord. Sige po, palakpakan natin ang ating Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We love you. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.